Sige po, manalangin na po tayo. Hallelujah. Banal na Diyos, aming Ama, kami po'y dumudulog sa gabi ito. Muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, na muli kaming magsama-sama sa litong gawain na pakikinig na yung salita. Salamat po dahil sa ganitong teknolohiya, nagagawa po namin na magkakasama-sama sa pag-aaral ng mga salita mo, Panginoon. At sa gabi ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming gawain. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy po kayong mangusap at magturo sa amin ng sagana. Tulungan mo sa pamagitan nito ay lumawak ang aming kaalaman patungkol sa iyong salita at sa pananalangin. Dalangin po namin lalo kami magkaroon ng desire to pray, desire para maabot ka namin sa pamagitan ng pananalangin. Pagpalain mo ang aming pag-aaral, samahan po kami ng Banal na Espiritu at patuloy na gabayan kami ang mga ang mga mahal po namin sa buhay na wala pa po sa aming kani-kaniyang tahanan. Kayo po ang magbantay at mag-ingat sa kanila at maghatid sa aming kanya-kanyang tahanan na ligtas sa anumang panganib at kapahamakan. Ang dugo ng Panginoong Jesus ang tumaki po sa bawat isa at ang iyong mabubuti anghel ang makasama nila sa kanilang paglalakbay. Salamat po, Ama, at dalangin po namin na pagpalain mo hanggang sa matapos ang iyong gawain, ikaw manguna sa amin. Luwalhati sa iyo, papuri, parangal at pagtakila ay sumayong pangalan. Sa tayong pangalan ni Kristo Jesus, tayo pong lahat magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po. Magandang gabi po muli sa lahat po na nakatune in na. Marami pong salamat sa inyo sa walang sawang pakikinig ng salita ng Diyos, no? So, napakainam na hindi talaga natin pagsawaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. At dahil ang salita ng Diyos ay marapat natin pakinggan, pag-aralan, at pagbulay-bulayan at higit sa lahat, ganapin ang mga salita ng Diyos na ating natututunan. Okay, pagpapatuloy po natin ang ating series of messages about prayer, no? Nasimulan po natin nung Wednesday, a call to prayer. No? Yun po ang ating topic nung nakaraang Wednesday. At ngayon naman ay Wednesday uli, July 10. At patungkol naman po sa all about prayer. No? So, series po ito. Gagawin ko series ang pananalangin natin. Ang topic po natin, no, hindi lang po sa mga kasama ko na Bible teachers na nagtuturo ng Friday, kundi maging sa aking pong mensahe every Wednesday ay gagawin ko pong series. It's all about prayer, no? Now, last Wednesday, a call to prayer na tinatawag tayong lahat ng Diyos upang dumulog sa Kanya, upang manalangin. Sa pamagitan ng panalangin, dito po natin nakikilala ang ating Panginoong nanlubusan. Dito po natin nakikita ang kanyang makapangyarihang gawa, ang kanyang makapangyarihang kamay, ang kanyang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil siya po ang tumutugon ng ating panalangin, no? So, kung makikita nyo last Sunday, nung nakaraan Sunday, pera po ng Sunday, patungkol din po sa prayer ang ating pinag-aralan na papaano na ang ating mga panalangin ay bakit ang ating panalangin na natiling unanswered o walang tugon. At yun ay natugunan na po natin nung last Sunday pa dahil sa ating pinag-aralan. Tapos nung Sunday naman is all about patungkol naman po sa family, no? So, yun po, sa kalooban po ng Panginoon, ay lagi po kayo makadalo ng gawain po natin every Sunday dahil sinisikap po natin na mapag-aralan ang mga aral patungkol po sa pamilya, about family. So, sisikapin po natin sa kalooban ng Panginoon sa mga susunod pong mga linggo, na ating pong mapag-aralan. Now, balik na po tayo, all about prayer. Kaya patungkol po sa panalangin, ang ating panalangin
No, at makita po natin na hindi lang tayo tinatawag ng Diyos na manalangin, hindi lang po lahat tayo tinatawag ng Panginoon to pray for Him, but noong una pa man, early Christian, no, dinevote po nila ang kanilang sarili sa pananalangin. Ang mga unang Kristiyano ay higit na mapadalanginin. They devote themselves to prayer. Sa Acts 2:42, sinabi nga po doon na sila ay nanatiling matibay sa pamagitan ng turo ng mga apostol sa pagsama-sama o fellowship at maging sa tinatawag na panalangin, no? So, throughout the books of Acts, ang ine-emphasize po doon ay walang iba kundi ang prayer, no? Okay, so, marami pong uri ng prayer. Una, may tinatawag kong secret prayer or secret prayer sa Matthew 6 verse 6, no? Ibig sabihin, pag nananalangin ka, inutos din ng Panginoon na pumasok ka sa iyong kwarto at manalangin ka na ikaw at ang Diyos ang magkausap, no? So ito ay personal prayer o secret prayer dahil ikaw lang at ang Panginoon ang nagkakaroon ng fellowship o ikaw ay nananalangin sa Diyos, ang Panginoon lang ang nakakarinig ng iyong panalangin. May tinatawag din naman na family prayer sa Acts 10 verse 2 at saka Acts 10 verse 2 at Acts 10 verse 30, no? Patungkol naman po to kay Cornelio at sa pamilya ni Cornelio, no? Sa sambahayan ni Cornelio, no? So ito po ay uri rin po ng panalangin, family prayer. Meron naman tinatawag na group prayer sa Matthew 18:20, datapwat kung sa nagkakatipo ng 2-3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Ito po ay isang prayer din kung kayo ay 3, 2, o marami pa. Yan po ay tinatawag na group prayer, no? Sabi sa verse 19, kung pagkasunduan ng 2 sa inyo sa lupa, anumang bagay na hilingin nyo, ay ipagkakaloob na naukos anong bagay na kanilang hingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit, no? Meron naman tinatawag na public prayer. Yung public prayer, kagaya sa church, nananalangin din po tayo doon during our prayer meeting. So, public prayer, no? Yung marami tayo na minsan may isa nagli-lead, no? So, ito ay public prayer. At meron din tinatawag na intercessory prayer. Yung ang panalangin mo ay hindi patungkol sa iyong sarili, kundi pinanalangin mo ay ibang tao o maraming mga tao o isang tao o ilang tao o basta hindi po ang pinagpe-pray mo sarili mo, kundi ibang tao. No? Ang tawag dyan ay intercessory prayer. Nananalangin ka para sa iba. No? So, yan po ay ginawa po yan ni Abraham sa Genesis, Book of Genesis, na kung saan pinagpray po niya ang mga tao sa Sodoma at Gomorrah, no? So dahil ito po ay nakarating sa kanya o sinabi sa kanya na ito'y gugunawin ng Diyos, pero naman hindi siya sa Panginoon na kung mayroong ilang banal doon sa lupain ay huwag ituloy na gunawin ang Sodoma at Gomorrah. Pero hindi po nakapangyari na hindi magunaw dahil wala pong banal na ganun na sinasabi kagaya ng hiniling ni Abraham na kung meron man lang 10 banal ay hindi niya gugunawin. Dapat wala pong nakita ang Diyos na ganung bilang, kaya po natuloy po ang paggunaw ng Sodoma at Gomorrah, no? So, what is the general requirement sa prayer ng ating Panginoon? Ano po ba yung hinahanap ng Diyos o yung personal requirement ng Diyos sa prayer? Pag tayo nanalangin, ano po ba yung hinahanap ng Panginoon? Makinig po tayo kasi lalo na sa mga bago o bagbago o mga kamataan, no? Minsan, hindi pa tayo marunong manalangin, pero kaya nga merong ganito pag-aaral para maturuan po tayo paano po tayo lumapit sa Panginoon, no? Una, sa pag tayo nagpe-pray, pwede mong simulan sa pamagitan ng adoration o pagpupuri
at pagsamba sa Panginoon. Halimbawa, bago ka mag-pray, magpuri ka muna, umawit ka ng mga awitin, mga papuri para sa Panginoon, o kaya yung mga praises, mga salita, mga papuri sa Diyos, hallelujah, glory to God, luwalhati sa iyo, parangalay sumayo, Panginoon. Yon, ang tawag doon ay adoration. Sumunod naman ay confession, no? Sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins. Papatawarin tayo ng Diyos kung tayo daw po ay nagkamali, nagkasala. Bago ka mag-pray o humiling sa Diyos, naalala mo may kasalanan ka, hindi ka agad ng tawad. Pwede rin naman to bago ka magpuri at sumamba sa Panginoon, pwede kang humingi ng tawad muna, no? So, yun po ay isang parte ng ating pananalangin sa ating Diyos. O kaya naman, sumunod naman ay supplication. Dito, o kaya ay thanksgiving, yun, pasasalamat. Pagpasalamat ka sa Diyos, kung ano yung mga gusto mong pagpasalamat sa Kanya, yung pagtugon niya sa panalangin mo, yung dating panalangin mo, o yung lumang panalangin mo, lahat ng gusto mong pagpasalamat, pag-iingat mo, pagliligtas sa iyo ng Diyos, yung pagbibigay sa iyo ng katugunan sa nakaramang panalangin, ito po ay pasasalamat pa rin sa ating Panginoon. So, pagtapos po nun, supplication, number 4, sa 1 Timothy 2:1-3, parang yung supplication, dito mo na hilingin sa Diyos kung ano yung gusto mong hilingin sa Kanya. Patungkol sa iyo, patungkol sa pamilya mo, patungkol sa ibang tao, patungkol sa bansa, patungkol sa bayan, no? Pwede po yun natin isama sa ating panalangin. Ang tawag po doon ay supplication. At lagi, panghuli, ay sabihin natin sa ating Amang Banal, ito po ang aking kahilingan sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Dahil walang ibang pangalan na binigay ang ating Ama na gamitin natin pag tayo nagpe-pray. Mananalangin tayo sa Ama sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito lang po yung pangalan na sinabi ng ating Diyos na tutugunin niya. Pag tayo po nanalangin sa Kanya, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Okay, so, pagkatapos po nun, ano po ba yung mga general requirement sa prayer? Ano po ba yung kailangan para masabi natin na halimbawa, ito ay yung mga panalangin mo, ano ba dapat alalahanin bago ka manalangin, no? Una, kinakailangan yung malinis ang puso natin. Sabi sa Psalm 66, 18-19, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. No, kung pinakukundunganan ng Diyos, kung pinakukundunganan natin ang kasalanan, kasamaan sa ating puso, hindi tayo didinggin ng Panginoon. Kaya, napakahalaga, bago tayo mag-pray, alalahanin din na po natin yung confession, yun nga yung confession kanina sinasabi ko, yung ating mga nagawang kasalanan, ihingi po ng tawad natin sa Diyos. Alam niyo po ba, ito po isang paraan para po matiyak po natin ang ating panalangin ay pakinggan ng Panginoon. Dahil sabi nga, kung may kasalanan tayo, kasamaan tayo sa ating puso, ito isang dahilan kaya hindi tayo nadidinig ng Diyos sa ating mga panalangin, sa ating mga kahilingan. No? So, ask God, confess your sin. No? Sabi nga ni David sa Psalm 139, 23-24. Psalm 139, 23-24. Sabi po dyan ni David, O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung anong aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. No? So, sa English, ang sabi doon, search me, O God, and know my thoughts, I pray. No? And see if there be some wicked ways in me. No? Sabi niya, siyasatin mo ang puso ko. Ibig sabihin ng siyasatin,
hanapin mo, Panginoon, itest mo ako, hanapin mo, see if there be any offensive way o wicked ways. Baka may kasamaan sa puso ko, Panginoon, no? Sabi diyan, itong panalangin ito ay nagre-remind sa atin na sa buhay natin, immediately, kung tayo, bilang mga Kristiyano, hindi dapat talaga na ang kasalanan ay ibig sabihin, pinamamalagi natin sa ating puso at isipan, no? Napakahalaga bilang Kristiyano, kung tayo man po ay nagkulang, nagkakamali, nagkakasala sa Panginoon, humingi agad tayo ng tawad sa Diyos. At ang Diyos, sabi nga kanina sa unang 1:9, ang Diyos ay madaling magpatawad kung tayo ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad o tawad sa Kanya sa lahat ng ating nagawang pagkukulang, pagkakamali, at pagkakasala. No? Dapat, bago tayo lumapit sa ating Ama at humingi sa Panginoon, marami na pong tao ngayon, maging mga Christian man, na hindi na po humingi ng tawad, dire-diretso na agad sa pananalangin, give me this, give me that, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako noon. Pero hindi po nila sinasiyasat ang puso nila kung may nagawa silang pagkukulang, pagkakamali, kasalanan sa Diyos. Pero napakahalaga po na tayo po ay magawa po nating ihingi ng tawad ang ating mga pagkakamali at pagkakasala. Kanino natin i-address? Sa Diyos, sa ating Ama. No? Siya po ang nakakabatid ng ating mga puso. Alam niya yung mga nagawa natin, naisip natin, nasalita natin. Walang bagay tayong malilihim sa Kanya. Lahat ng bagay ay kita ng ating Panginoon. No? So, He searches our heart. No? At dahil alam niya ang ating mga kamalian, mga pagkakamali, pagkakasala, nalulungkot siya. Nalulungkot siya pag tayo po ay nakakagawa ng mga bagay nito. Kaya nga po, pinakamaganda ay ihingi po natin ng tawad sa Kanya. No? So, ask God to search your thoughts, to search your mind, to search your heart. Ask God to search your attitude, no? Sa lahat, hihingi natin ng tawad sa mga nakagawa tayo nakaisip tayo ng masama, nakapagsalita tayo ng masama, o kung wala kayong maalala, sabihin mo, Panginoon, ano man pong kasalanan nagawa ko, ano man pong pagkukulang nagawa ko, na hindi ko na po naalala sa oras nito, patawarin mo po ako, linisin mo po ako muli, mo po ako ng makapangyarihan dugo ng ating Panginoon. No? So, kinakailangan magpasiyasat tayo sa ating Panginoon. At walang bagay na hindi niya nakikita. Walang bagay na hidden sa Kanya. Lahat ay hayag sa ating Panginoon. So, pag tayo lumapit sa Diyos na humingi ng tawad, it shows our courage, sincerity, humility. No? Nagpapakumbaba tayo, malakas ang loob natin, na talagang sinasabi natin na, Lord, ayoko kitang bigyan ng kalungkutan, ayoko kitang bigyan ng kalungkutan o ayaw natin mapalungkot ang Panginoon at tayo nagpapakumbaba kung tayo po'y nananalangin ng ganito, no? So, napakaganda kung tayo po'y magpapakumbaba dahil ang lahat ng nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos at pinagpapala ng ating Panginoon, no? So, kinakailangan hingin natin ng tawad quickly. Bakit? Kasi mabilis rin magkasala ang tao. Madali siyang makapag-isip ng masama. Madali siyang makapagsalita ng masama, makapag-isip ng masama, no? Kaya nga dapat madali rin tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon, no? So, hilingin natin sa Diyos na maging sensitive tayo. Na maging sensitive tayo na, Lord, tulungan mo ako na maging sensitive. Madali kong makita yung pagkakamali ko, pagkukulang ko, pagkakasala ko, no? Para madali mo siyang maihingi ng tawad sa ating Panginoon, no? So, okay? Okay, so, praise God. Next, okay, kailan natin gagawin yung ganitong panalangin? Yung paghingi ng tawad sa Diyos o panalangin na, search me, O God,
Kasi isang panalangin yun, siyasatin mo ang puso ko, Panginoon. No? Kasi minsan, meron tayong nagagawa na hindi natin nakita na akala natin hindi mali. Akala natin hindi yun pagkukulang. Kaya nga, talagang dapat nagpapasiyasa tayo sa ating Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinthians 11:28, sabi sa unang Korinto 11, talatang 28, sabi po dyan, unang Korinto 11, talatang 28, verse 28, sabi po, ito po ang sabi, kaya dapat siyasatin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at minom sa kopa. Ito naman, tinutukoy po naman dito yung Holy Communion. So, kahit hindi Holy Communion, karapat dapat lang mga kapatid na siyasatin natin ang ating mga sarili. No? Magsiyasat tayo, magpasiyasat tayo kung wala kang nakikita o hindi mo maisip yung mga nagawa mong pagkukulang, pagkakasala, magpasiyasat ka sa Panginoon, no? Okay, so, hingin natin ng tawad, no? Okay, kailan pa natin hingin ng tawad o magpapasiyasat sa Panginoon? Halimbawa, kung nakaka-experience tayo ng mga prosperity, no? Yung kayamanan, yung malaking biyaya at pagpapala, no? Kinakailangan na, Lord, search me, no? Kasi minsan, pag yung mayaman ka, lahat na ng panalangin mo, tinutugon ng Panginoon, meron ka na, minsan yung ibang mga tao, pagka gano'n na, parang hindi na sila nagpe-pray, hindi na sila lumalapit sa Panginoon, wala na silang panahon, nagiging lazy na sila o comfortable sa kanilang kalagayan, kaya nga, nagkukulang na sila sa Diyos. Sabi po sa Psalm 62 verse 10, kung ang kayamanan ay lumalago, huwag mo yung paglalagakan ng inyong, huwag ninyong paglalagaan ang inyong puso. Ibig sabihin, yung pag yumayaman ka na, parang komportable ka na. Hindi mo na naiisip ang Diyos, hindi mo na nagagawa yung mga bagay na dapat gawin para sa Panginoon. Kasi, parang minsan, iba, wala naman ako ilalapit sa Diyos Wala naman ako sasabihin sa Kanya, lahat nasa akin na No? Pagka gano'n, lahat nasa iyo na, wala ka nang ipagpe-pray, wala ka ng problema, gawin mo na lang, purihin mo ang Diyos, magbigay ka rin ng panahon sa Kanya, magpuri ka na lang, magpuri sa Diyos, umawit na umawit sa Panginoon, nakalulugod sa Diyos yun. No? Kaya, maging maingat tayo na kung ikaw bigyan ng Diyos ng malaking biyaya, kayamanan, maging maingat pa rin tayo kasi minsan, ginagamit yun ng kaaway para maging busy tayo at mawalan na tayo ng panahon sa pananalangin. No? Okay, no? Okay. Ngayon, kung nakikita po natin na parang hindi po tayo nagbubunga, isa rin pong paraan yun para sabihin natin, Lord, search me. Siyasatin mo ko, bakit parang hindi ako nag-grow, hindi ako nagbubunga. Kalooban ng Diyos na tayo magbunga sa John 15 verse 15. No? Si Jesus ang puno, tayo ang mga sanga. No? At tayo mga sanga, dapat nagbubunga tayo. No? Nagbubunga tayo at ang bunga natin yung bunga ng Espiritu. Sabi, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. No? So, kung walang bunga, humingi ka na, mag-search ka, i-search mo ang puso mo. Sabi mo sa Panginoon, ano po ba yung mali sa pamumuhay ko bilang isang Kristiyano, tulungan mo po ako na magbunga. O kung halimbawa nahulog na yung bunga mo, hindi ka na matiisin, wala nang kasiyahan sa'yo, wala nang patience, no? Humingi ka sa Panginoon, hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng bunga, no? Okay. Okay. Tingnan po natin
why we should pray this prayer? Bakit natin dapat ipanalangin itong klaseng panalangin? Search me, O God. Siyasatin mo ako, Panginoon. Tingnan mo kung meron anumang kasamaan sa akin. No? Kasi minsan, may pagkakataon na hindi natin nakikita yung mali natin eh. No? Tinan nyo, ibigyan ko kayo halimbawa, kay David. Si David, nung magkasala sa Diyos, no? Nung magkasala, alam niya yung kasalanan eh. Dahil siya lingkod ng Panginoon eh. Pero binulag siya ng kasalanan, no? Nawala doon siya sa focus eh. 'Di ba? Oras ng labanan, pero nagpaiwan siya sa palasyo, hindi siya sumama sa labanan. At nang siya'y nagpahangin dun sa terrace na, nakita niya isang babaeng napakaganda, at nakikita niyang naliligo ito. At nagkaroon siya ng nilagay ni Satanas sa kanya yung desire patungkol sa babae. At ang nangyari, kinuha niya yung babae at sinipingan niya, ginawa niyang isang parang asawa. At anong nangyari, yung kasalanan niya na yun na hindi hiningi ng tawad, nanganak pa. At ano po nangyari nung nanganak po yung kasalanan na yun, pinapatay pa niya yung asawa ni Bathsheba, yung babae yun na nakita niya na nagkagusto siya. Pinapatay niya para maging asawa niya tong si Bathsheba. Pero akala niya walang makakalam ng kanyang ginawa. Pero alam yun ng Diyos. Kaya isang araw, si Nathan, isang propeta ng Diyos, ay pumunta sa kanya na nagsabi sa kanya, merong tao na napakadaming mga tupa, pero ang may dumating na bisita siya mula sa malayong lugar, ang kinuha niyang tupa ay yung nag-iisang tupa ng kanyang kapitbahay ay pinatay. No? Nagalit si David at sabi, sino ang lalaki na yon? No? Bakit ang dami-dami na niyang pag-aari, ang dami na niyang tupa, kinuha pa niya yung tupa ng nag-iisa lang, yung tupa ng kanyang kapitbahay at yun ang kinatay para ihanda dun sa sino ba yung lalaki niya? Sabi ni Nathan, ikaw yun, mahal na hari. Dahil, kinuha niya yung asawa ng kanyang kawal, no? Na si Uriah, no? At nagpakumbaba si David, nakita niya na walang lingid, na walang tayo maililingid sa Diyos, lahat ay hayag sa Kanya, kaya humingi po siya ng tawad. At dahil sa bagay na yon, no, pinatawad siya ng ating Panginoon. Kaya napakalaga na siyasatin natin ating puso. Minsan, pag nasa kasalanan ka, hindi sasabihin ng devil, hindi naman yung kasalanan, konti lang yung ginawa mo, hindi yan pagkakamali, hindi yan pagkakasala. Kasi ayaw niya tayong iatid na magsisi. Para alam niya, pag nagsisi tayo, mapapatawad tayo ng Diyos. Pero nga, kung sasabihin natin sa Lord, siyasatin mo ako, kung may kasalanan po sa akin, patawarin mo ako, paalam mo po sa akin kung anong kasalanan ko na yun, hingi ko po ng tawad, ipapaalam sa atin ng Diyos. Kasi gusto ng Panginoon na tayo magpakumbaba at humingi ng tawad para mapatawad tayo ng ating Panginoon. Tama? No? So, magkaroon tayo ng determination na una, i-admit natin sa Diyos ang ating mga pagkukulang, pagkakamali, i-reveal sa atin ng Panginoon. Pangalawa, i-confess natin. Pag na-confess mo, i-renounce mo yung masamang anumang bagay na ni-reveal sa ng Diyos. Kagaya kay David, pinaalam sa kanya yung kasalanan niya, di i-renounce. Dapat mong sabihin sa Diyos, Lord, humingi po ko ng tawad. At sa oras na ito, re-renounce ko, tinatakol ko na po ang spirito ng pangangalo niya sa buhay ko. Dahil ang ginawa niya ay pangangalo niya. Kinuha niya yung asawa na hindi niya asawa. No? So, at pangatlo, yung restitution. Kailangan required to, yung restitution na tayo muling manumbalik sa ating Panginoon. No? Ibalik yung mga bagay na nagawa mong halimbawa, nagnakaw ka, no? Halimbawa, namupit ka, hiningi mo ng tawad sa Diyos, pwede mo ibalik yun sa taong kinuhanan mo. Balik mo sa Kanya dahil hindi mo naman yun pag-aari mo. No? So, at
mga bagay nito ay isang paraan para sagutin ng Panginoon yung ating panalangin. At naniniwala ko, kagaya ni David, nang siya nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, tinugon ng Panginoon ang mga panalangin ni David. Kaya sa bandang huli, siya pa rin ang tinawag na a man after God's own heart. Ang lalaki na malapit sa puso ng Diyos. No? So mga kapatid, ilan po ang dapat nating tandaan pag tayo ay mananalangin sa Panginoon. No? So, napakaganda, pinaalam sa atin ng Panginoon na lahat ng bagay ay isang bagay na dapat nating natutunan sa gabi ito na pag tayo nananalangin, magpasiyasa tayo sa Diyos. Dahil kung anumang kasamaan meron tayo, sabi nga sa Psalm 66, meron tayong kasalanan, pagkukulan sa puso natin, hindi tayo didinggin ng ating Panginoon. Amen? No? So, mula ngayon, laging tatandaan yung bagay na yan, isang paraan yan para tayo ay tugunin ng Panginoon sa ating mga pananalangin. Amen? Sige po, manalangin na po tayo. Hallelujah! Maraming salamat, Amang Banal, dahil pinapaunawa mo sa amin ang iyong mga salita, ang iyong kalooban. Ito po ay basic, pero alam namin napakahalaga nito para muli may review namin kung ano ang dapat namin gawin kung kami lalapit po sa iyo. Sa oras na ito, kami po lahat ay nagpapakumbaba. Kung meron ka nasusumpong anumang kalikuan, karumihan, pagkakasala, sa puso, sa isipan, sa mga gawa namin, na salita namin, na laban sa iyo, at laban sa sino mang tao, ipaunawa mo po yun sa bawat isa. At pagpatawad mo, linisin mo kaming patuloy ng makapangyarihan dugo ng Panginoong Hesus. Sa oras na ito, dalangin ko po, Ama, na patuloy po kaming patnubayan mo sa aming ginagawang pananalangin, sa mga oras na kami nananalangin, pakinggan mo po ang bawat sa amin. Magkaroon kami ng gana sa pananalangin. Lahat ng aking mga kapatid na naririto, naririnig ang tinig na ito, lahat na makikinig sa live stream na ito, dalangin ko anumang ginagawang hadlang sa Satanas para hindi kami makapanalangin o hindi mapakinggan ang panalangin namin ay sinasaway ko, tinatakwil at pinawawalang bisa sa pangalan ni Kristo Jesus. At sa oras na ito, tulungan mo po na bawat isa ay bata, matanda, kabataan man, ay bawat isa ay lumapit sa iyo, dumulog sa iyo, manalangin sa iyo. Ikaw ang dapat namin dalanginan, ikaw ang aming dapat lapitan sapagkat ang bagay na ito is nagpapakita lang ng pagpapakumbaba namin sa iyo. Na wala kaming magagawa kung wala ka, wala kaming malalapitang iba kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita at tulungan mo kami sa oras nito sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat po ng makikinig at nakikinig ay magkaroon ng desire, ng malaking desire sa pananalangin at paglapit sa iyo, Panginoon. Na bago kami matulog, huwag namin kalimutan mag-pray pagkagising, huwag namin makalimutan mag-pray bago kumain, huwag namin makalimutan mag-pray. Samang kami pumaroon, anumang ginagawa namin, we can pray, Panginoon. Alam namin na pwede kami manalangin. Pwede namin tawagin ang iyong pangalan, pwede kami humingi ng tulong sa iyo, pwede kami humingi ng gabay sa iyo at patnubay sa iyo. At alam namin, ikaw ay buhay sa lahat na tumutugon ng lahat ng aming mga panalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit ko po sa iyo ang lahat ng mga taong nakikinig ngayon na may sakit at karamdaman, maging mga kapatid namin kay Kristo na may karamdaman, sakit. Lord, we are praying for them, Sister Jennifer, Sister Malu, si Sister Pearly, yung anak ni Sister Jennifer. Father, right now, lahat po na may mga karamdaman, sakit, Brother Tito, Sister Laila, Lord, at iba pang mga kapatid namin, kahit hindi po nabanggit ang pangalan nila, sino man sila, Panginoon. God, ikaw po magbigay ng kagalingan. Sinasaway namin, tinatakwil, pinawawalang bisa ng lahat ng espiritu, sakit, karamdaman na gumagawa sa kanilang katawan sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoong Jesus. Ipagkaloob mo sa kanila ngayon din
ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Mula ulo hanggang talampakan, basbasan mo pagpalain ng aming mga kapatid at pagkalooban mo sila ng kagalingan. Father, right now, dinudulog din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga problema ng aming mga kapatid, mga mahal sa buhay. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Ang may mga problema financial, may problema sa relationship. Lord, we are praying for them, maging ang aming mahal sa buhay. Dinudulog po namin lahat ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat mahal namin sa buhay, ang mga may sakit karamdamang mahal namin sa buhay, bigyan mo sila ng kagalingan. Pagpalain mo ang bawat isa. Dalangin din po namin, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga negosyo, aming pinagkakitaan, aming mga trabaho, lahat ng gawa ng aming mga kamay, basbasan mo ito at pagpalain. Pagpalain mo ang church, ang Jesus the True Light Church, ang lahat ng dumadalo, makasumpong kami ng biyaya sa iyong paningin, pabor sa iyong harapan, at pagpalain mo po, Panginoon, lulumago sa pananampalatayang bawat isa, mabago ang buhay ng bawat isa, lalo po kami makapagtagumpay sa kasalanan, sa kasamaan, sa mga tukso, sa mga gawa ng laman. Basbasan mo ang Jesus the True Light Church, ang mga kapatid, at lahat po na nakikinig sa aming live stream, kilala ko man o hindi, pagpalain mo po sila, at samahan mo po kami, Panginoon, gabayan. Maging sa aming pagtulog sa gabi ito, ang pangunguna mo at patnubay mo ay sumagana sa amin. Salamat po sa mga katugunan ng aming panalangin, mataas at malawalhati ka, O Diyos, at maparangalan. Sa tanging pangalan lamang ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin at pagsamo. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po.